tayo nasa mga ka-wild, Bagyo. Dinalaw namin ang isang katutubo sa kanyang taniman, pero namangha kami dahil napakalawak pala nito. Humingi kasi siya ng tulong para sa mga binhi na pantanim. At mayroon siyang handang karne na batik-batik. Ano kaya ito? Tara, tingnan natin. Nakahuli ka ng tigri. Tigri yan, tigri. Ay, pagi. Sarap niyan. May nagdaan kaninang may tindang pagi. Pagi. Hinalaan daw nila. Tiger pala ng tolo. Kaya nakabili ng pang-ulam. Parang may kalakihan na yun. Kapano? Malaki-laki. Kalakihan na yun. Pagi. Oh, ganda lang ang laman niya. Oh. Sarap. Malambot pala ang laman niya. Oh. Malambot. Balat lang pala makunat. Kala namin kap. Alam na kayo ng tigri. Parang masarap yung mga kaway. Niluluto ni Kap. Anong luto niyo po niyan, Kap? Kukunutin ito. At hindi pangkaraniwang dahong gulay ang ilalahok niya. Ano kaya ito? Yung alagaw. 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 Ayan o. Ay, ito. Kalaki pang pandong ito ginagawa niya. Sige na gulay pala yan, Ti. Gulay ito, masarap ito. Yan lang ang ginalagay namin. Pag nagkakasakit na yung mga bata na yun, ito lang, napainom. Alaga po yan. Alaga. Dahon bulaklak. Pagi batik-batik. Ganyan. Kung may uri din ito, pangkaraniwan kasi nakita kong pagi, parang brown lang na maputi-puti. Oo. Isang kulay. Pero yan, batik-batik ano? Batik-batik. Kunot, Kap, kunot. Kukunut. Kukunut. Kunot. So yan po pala, Kap, na alagaw. Diretso na pagtanggal ng langsa. Oo. Pag walang luya at saka tanglad, alagaw ang nilalagay natin. Talaga ang mga katutubo ay napakaraming mga dahong gulay na alternatibo sa mga dahong gulay na nabibili natin. Pero pangkaraniwan ng mga healthy naman ito at maraming benepisyo sa ating katawan. Halos yung kalakang bahagi ng kabundukan dito sa lugar na ito, mga tribo ang trabador ng mga may-ari ng lupa sa Niyugan. Sila yung naglalaga, sila yung nagkukupra, iba pang mga gawain sa gubat, nagtatabas. Kapag natapos sa nila yung mga panahong iyon ng kabisihan nila, saka naman nila inasikaso yung mga kaingin nila, taniman. Kaya nakikita natin mga kawild ngayon kung gaano talaga sila kasipag din para makasurvive sila sa araw-araw. At ang itong kaingin na ito, hektarya ang lawak dito. Kaya nga pinoproblema ni Kap kung saan daw siya kukuha ng maraming binhi para mapuno nitong taniman. Maraming salamat po kay Ma'am Lynn, si Bibi, doon sa pinadala niya pong tulong. Malaking bagay po yung kay Kap Celso para dito sa taniman ng tribo. Yan, bahala siya kung anong binhi ang bibili na noon. Mamaya isasama natin siya sa baba para makapili siya ng binhi na itatanim niya dito. Paglipas sa mga ilang buwan mga kawild, bibisitahin natin dito kung gaano nakaganda itong lugar na ito. So, napakahirap ng buhay sa ngayon, napakamahal na bilihin, mahirap ang hanap buhay. So hindi talaga magtatanim ang tribo, mahirapan silang makasurvive. At ano to, hindi lang ang tribo ang nahihirapan makasurvive sa mga panahon natin sa ngayon. Marami talaga ang kapos sa buhay sa ngayon. Kaya nagpapasalamat tayo din sa mga masisipag natin mga kababayan na hindi umasa sa gobyerno para mabuhay. At ganito lang ang proseso niya sa pagluluto. Matapos niyang mahilawog ang lahat ng sangkap at matiyak na luto na ito, saka niya naman nilagay ang mga dahong gulay o ang dahon ng alagaw. Ganitong pang-ulam na malansa. Pag walang ganitong at mayroon namang katmon. Katmon. Oo, yung katmon. Dahon din po. Hindi yung bunga. Pantanggal din yun ng lansa ng isda. Dirito asin yun. Iyon pala ang isang dahilan kung bakit mas pinipili nila ang dahon ng alagaw na panlagay kaysa sa ibang mga dahon, dahil mabisa pala itong pantanggal ng amoy ng malalansang karne. Ay, ang sarap nito. Yun bang naghahanda ka ng paborito mong putahe sa isang napakagandang lokasyon, napakalawak at napakaliwalas na kapaligiran, ang sarap sa pakiramdam. Ayos na. Anong tawag sa inyo sarap sa salo-salo? Pasay-sayo. Pasay-sayo. Ayan.
sayo-sayo, Budol fight. budol fight, sa salita namin, patasayo. Yan. Tikman natin mga kabayan yung dahon. Dahon una. Ang lasa. Parang dahon ng ng kanggos. Tama no? Masarap. Talagang nawala yung lansa kap Wala yan, tanggal yan. Yan talaga ang pagtanggal ng lansa nyo. Mats na mats, nag-complement yung lasa ng pagi at ng dahon mga kawail. Taon, igan gulay kasala ka alagaw. Alagaw. Noon pala panahon kap, ito talaga ang pagtanggal nyo ng lansa. Oo, ito talaga. Kasi tilapia. Kalibasa. Kahit yung tilapia, yung karpa, Ganun din. kahit anong klase, yung dalag. Oh. Wala nang kinuha namin. Pag walang ganitong alagaw, yung bunga ng kasmon. Kahit kap sa ginataan. Oo. Kahit, Ang purpose noon, pangtanggal ng lansa talaga. diretso asin na yun. Diretso asin na. Wala mang mga mamahaling kagamit ang pangkusina at lamisa, pero isang hapag, mapayapat, may pagkaisa. Wow, napakasarap kumain. Hindi mo isip yung pagi kasi yung amoy niya wala na. Oo. Ayos talaga. Talagang mga kawail, napakarami dito sa gubat. Yung bunga nito, May mga bagay na napakahalaga pero hindi mo mabibili ng pera. Payapang paligid na may sariwang hangin, mga huway ng ibon na magbibigay sa iyong isipan ng payapa at panatag na kaisipan. At talong higit, ang mahimbing at masarap na tulog na hindi nabibili ng pera. Napakalaos talaga itong mga kawail, kainin nila. Hindi birong sakripisyo ito ng pamilya. Ayan, hanggang doon sa babaw. Pero tiyak na malaking ginhawa naman ang dadalhin ito sa kanila. Pagkatapos na magtanim ito, kumbaga napuno niya ng tanim, yun naman daw ang panahon para maghanap sila sa kagubatan ng mga pulot. Panahon naman daw yun para mag-harvest sila ng pulot pukyutan. Kaya naiintindihan natin ngayon yung parang step by step ng routine ng tribo taon-taon. May panahon sila para lagasin yung mga niyog dito doon sa mga lupang alaga nila. Pag natapos daw nila yun, saka sila magkakainin para sa pamilya nila. Pag nakapagkainin na sila, ito mga susunod na mga buwan, panahon naman daw yun para mag-harvest sila ng mga pulot-pukyutan sa kagubatan. Baka makasama tayo sa kanila. Marami sa comment section ang sabi nila, turuan nyo magtanim ang mga katutubo. Pero nakalulungkot yung iba naman, bakit nagkakaingin? Bakit pinutulang kahoy? Ay, ang tao nga naman, di mo maintindihan. May mga damong gubat at mga punong kahoy na mas malaki ang pakinabang kung puputulin mo ito at tataniman mo ng mga halamang may produkto. Kaysa mabakanti ang isang bahagi ng lupain at matilig tiwangwang at walang pakinabang. Mais. Kahit pula. Kahit pula pwede na. Kaya bibigyan natin mga kawail si kuya ng mga binhi din para makatulong tayo sa mga kartubo. Magkaroon sila ng pagkain ngayong taggutom. Inauna ko lang ito at lalagpas ko yan dyan. Oo. Anong variety po yan ng kanggos kuya? Ha? Anong uri? Ito yung tinatawag namin, yung katsupa. Katsupa? Ano pong pagkaiba niyan sa ibang kanggos? Ang pagkakaiba ng ganitong katsupa, tapos yung ganito, Yung natural? dali bagang malaas. Pero Oo. ito, hindi, Ay, iba pala yung katsupa. iba ito. Meron po kayong tradisyon para malaki ang laman pagtatanim ang mga katubo. Yung pagtusok mo sa lupa, medyo pag ganyan ang mo, daliri. Kasama? Oo. Para marami ang laman yan. Ganun pala. Sa kamuti, meron din po kamuti. Unang tanim nila ng kamuti. Parang yan, nasama yung bayagila. Ganun yan. Siyasama po ang yung una lang naman. Yun lang naman. Yung mga sumunod, hindi na. Yung unang lang naman yan. Kaya iba-ibang tradisyon pala mga kawail sa pagtatanim. Hindi biro ang trabaho bilang isang farmers. Nasasaid dito ang iyong lakas. At hindi ito instant, kundi panahon ang kailangan. sinilakad ko hanggang sa baba ay ang layo. Mga 2 hectares mga kawail. Itong kaingin na ito ni Kap ngayon. Iwas ang hamakin sa iyong isip at puso. Ang mga kababayan nating pagsasaka ang kinabubuhay. Hindi ito maluwang pamumuhay pero marangal.
kaysa sa mga nakaupo sa malalambot na silya sa loob ng malamig na opisina, pero ang kalang kamay ay narudungisan at ang kalang pagkatao ay nababahiran ng mga negatibo at di malinis na moralidad. Maraming salamat po kay Ma'am Lynn CBD sa tulong po na pinadala nyo para sa tribo. Makakabili na raw si Kap ng binhi na plano niyang itanim dito. Pero sabi ni Kap, pag panahon ng medyo pumapatak na yung ulan, saka mo may tatanim. Malayo sa tubig ito. Malayo. Mga butong gulay daw yung mga kawail, kaya lang nangailangan ng tubig pandilig. Kaya ngayong panahon ngayon nagdami pang init, hindi niya pa maitanim dito. Pero yung iba, iuti-uti na ni Kap na itanim. 5,000 mga kawail yung tulong mula sa ating buting sponsor. Maraming salamat po. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Tapos plano ni Kap, sasama sa atin ngayon pagbaba, papuntang bayan para makabili siya ng binhi. So Kap, para sa inyo po ito. Maraming salamat po sa sa nag-sponsor nitong pambili na ito ng pantanim. At siguro makakatanim na po kami ng ng mga mais. Bibili ko po ito ng pantanim na mais at ibang pang mga pantanim na pwedeng itanim dito sa sa kaingin. Maraming salamat po, Ma'am Lynn. Ma'am Lynn, at naunawa po ninyo yung aming kalagayan dito na nagkakaingin. Yun po ang po namin, ang malaking pinoproblema po namin kung saan po kami kukuha ng mga katulad ng pananim na mais. Ngayon po nagpadala po kayo ng pambili ng pantanim. Ibibili ko po ito ng pantanim para makita naman po yung aming rito. Pagsisikap para magkaroon po ng mga pananim. So, pagka tumutubo ng mga kawail, yung mga binhi ni Kap, bibisita tayo uli. Tingnan natin kung gaano kaganda dito. Kaya muli po, maraming salamat po sa ating buti yung mga sponsor na patuloy pong nagpapakita ng pagkabukas palad at pagpapahalaga sa ating mga katutubo. Maraming salamat din po sa inyong mga kawail sa patuloy yung pagsuporta at panonood sa aming mga video. Lagi po kayong mag-iwan ng like, saka ng comment. Kung bago naman po kayo sa aming channel, paki-subscribe na rin po kami. Maraming salamat po.